Mahal, nahihirapan na ako rito sa paglilinis ng bahay natin at sa mga gawaing bahay. Pagrereklamo ni Maureen sa kanyang asawang si Bernard. Hayaan mo mahal, bukas na bukas rin ay maghahanap ako ng makakasama mo rito sa bahay para naman hindi ka na palaging nagrereklamo sa akin ng ganyan. Sabi ni Bernard sa kanyang mahal na asawa. Naku mahal, siguraduhin mo lang na mapagkakatiwalaan yan ha. Ayokong matulad tayo na magkaroon ng kasambahay na katulad sa ate ko. Ninanakawan na pala sila habang wala sila sa kanilang bahay. Mataray na sabi ni Maureen sa kanyang asawa. Alam ko yun mahal. Sa panahon pa naman ngayon, ay bihira ka nang makakakita ng talagang mapagkakatiwalaan. Hayaan mo, pagtatanong-tanong ako sa mga ka-office mate ko. Baka meron silang may re-recommendang pwedeng pumasok sa atin. Wika ni Bernard sa kanyang may bahay. O siya, sige na mahal. Baka malik na ako sa trabaho eh. Paalam ni Bernard sa kanyang asawa. Sabay halik ng lalaki sa pisngi ng asawa. O sige mahal, pero dapat pag uwi mo ay may nahanap ka na ha. Pabirong pahabol naman ni Maureen sa kanyang mister. Umiling-iling na lamang ang lalaki at sa katuluyang pinaandar ang kanyang sasakyan. Ganito palagi ang kanyang asawa. Ora-orada kapag ginusto. Kaya naman habang nagdadrive, ay tinawagan niya ang kanyang kumpare na office mate niya. Na ngayon ay nasa kabilang branch ng company nila. Hello? Hoy parang Bernard, kamusta? Sabi ng kabilang linya. Hoy pare, kamusta na? Eto pare, okay naman. O teka, patawag ka ata ngayon. Tanong naman ng kanyang kumpare. Kasi paring Louie, hingi sana ako sa ng tulong eh. Kasi itong si Mrs., panay ang reklamo na sa akin na napapagod na raw siya sa gawaing bahay. Naghahanap kasi sana ako ng kasambahay pare. Wika ni Bernard sa kanyang kausap na nasa kabilang linya. Ayun lang ba pre? Sige, i-chat ko sa iyo yung agency ng pinagkukunan ko ng mga helper ha. Sagot naman ni Louie sa kabilang linya. Ako pare, maraming salamat ha. Matutuwa si Mrs. niyan pagdating ko mamaya sa bahay. Sabi naman ni Bernard. At saka ibinaba na ang tawag. Nang maibigay ng kumpare ni Bernard ang contact number ng agency, ay agad siyang tumawag rito. Hello, good morning. This is AFC Agency. Bungad ng nasa kabilang linya. Hello. I'm looking for helper po sana. May available po ba kayong tao? Tanong ni Bernard sa kausap. Ay sir, sa ngayon po kasi nakapila ang mga naghahanap ng mga kasambahay. Pero kung gusto nyo po, iwanan nyo na lamang po muna yung contact details nyo. And then tatawag na lamang po kami once na may helper na po na available. Saad ng babae na nasa kabilang linya. Ganun ba? Okay sige miss, I'll send you my details. And please, hands me up once na may available na ha. Thank you. Yun lang at ibinaba na ni Bernard ang telepono. Samantala, sa kabilang banda naman, ay nag-a-apply si Aling Wilma ng trabaho sa isang agency sa Mandaluyong upang mamasukan bilang isang kasambahay. Para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya, ay ginawa niya ang bagay na iyon. Laking tuwa niya nang matanggap kaagad siya at sabi ay tatawagan na lang daw siya para sa kanyang deployment at pati na rin ang mga details kung sino ang kanyang magiging amo. Diyos ko maraming salamat po. Dinidig niyo po ang aking mga panalangin. Masayang umuwi ng kanilang bahay si Wilma. Dala ang magandang balita para sa kanyang pamilya. Samantala, ilang araw lang ang lumipas, ay may tumawag na nga kay Bernard from AFC Agency at ipinapaalam na may available na helper na para sa kanila. Yes sir, ayusin lang po namin yung mga documents ng aming employee. Then pwede nyo na po siyang pagsimulain anytime. Pakisend na lamang po ang address nila after this call. Thank you. Sabi ng babae sa kabilang linya. Tinawagan na nga si Wilma ng agency at bukas na bukas ay pinapapunta na siya sa bahay ng mga dalapas. O eto ang details Wilma, hanapin mo si Mr. Bernard de la Paz ha, o ang misis niya na si Maureen de la Paz. Yan ang pangalan ng magiging amo mo. Sabi ng sekretary sa agency. Hindi naman makapaniwala si Wilma na talagang may trabaho na siya. Kaya naman kaagad siyang umuwi upang asikasuhin ang mga kailangan niyang dalhin sa trabaho. Nang makauwi na sa kanilang bahay,
ay agad na nagpaalam si Aling Wilma sa kanyang mga anak. Mga anak, aalis muna ang nanay ha. Albert, alagaan mo ang mga kapatid mo habang wala ako ha. Bili ni Aling Wilma sa kanyang panganay na anak. Habang mangilid-ngilid ang luwa na nasambit niya sa kanyang sarili ang mga salitang, para din naman ito sa pag-aaral nyo. Sa katuluyan na nga siyang umalis. Inay, mag-iingat po kayo ron ha. At wag po kayong mag-aalala. Aalagaan ko po ang mga kapatid ko. Sigaw ni Albert sa papalayong ina. Hindi na lumingon pa si Aling Wilma dahil ayaw niyang makitang umiiyak ang kanyang mga anak. Dahil baka hindi siya matuloy sa kanyang pag-alis. Pahapon na nang makarating si Aling Wilma sa address na ibinigay sa kanya ng agency. Lilingalinga siya at tila ba nininigurado kung tama ba ang bahay na kanyang pinuntahan. Dito na kaya yun? Bulong ni Aling Wilma sa kanyang sarili habang hawak-hawak ang kaperasong papel kung saan nakasulat ang address ng mag-asawang De La Paz. Maya-maya ay pinindot na niya ang doorbell. Mahal, may tao ata sa labas. Pakibukas na lamang muna ang pintuan please. May tinatapos pa kasi ako rito eh. Salamat mahal. Sigaw ni Bernard sa kanyang asawa. Sandali lang mahal. Sagot naman ni Maureen at dali-daling tinungo ang kanilang gate. Good afternoon. Bati ni Maureen sa babaeng nasa labas. Sino po sila? Tanong niya rito. Ma'am, magandang gabi po. Hapon po. Ako po si Wilma Galvante. Ako po yung pinadala ng AFC agency para maging kasambahay niyo po. Pakilala ni Aling Wilma kay Maureen. Kayo po pala yun. Sandali lang po ha. Tatawagin ko lang po ang mister ko. Siya po kasi yung kausap ng agency eh. Wika ni Maureen kay Aling Wilma. Mahal, may tao sa labas. Padala daw ng AFC agency. Ito na ata yung inaantay natin. Sigaw ni Maureen sa kanyang asawang nasa taas. Sige mahal, papasukin mo na. Sigaw naman pabalik ni Bernard sa kanyang asawa upang siya ay marinig dito sa ibaba. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang mister, ay agad na bumalik si Maureen sa kanilang gate at pinapasok si Aling Wilma. Pasok na po kayo Aling Wilma Galvante. Tama po ba? Paninigurado ni Maureen. Yes po ma'am. Agad namang sagot ni Aling Wilma. Sabay abot ng kanyang biodata bilang patunay na siya nga ang inaantay ng mag-asawa na kasambahay. Opo muna po kayo manang. Tatawagin ko lang po muna ang mister kong si Bernard ha. Wika ni Maureen habang nakatingin sa biodata ng matanda. Agad namang pinuntahan ni Maureen ang kanyang asawang si Bernard. Katok ni Maureen sa study room ng kanyang asawa. Mahal, nasa salas na yung pinadala ng agency. Wika ni Maureen sa kanyang asawa. O bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Bernard sa kanyang misis. Naalala mo ba yung pinag-usapan natin noong nakaraang araw? Tanong ni Maureen sa kanyang asawa. Oo naman mahal. Bakit? Huwag ka nang mag-alala. Ako lang ang kikilati sa kanya. Hani na lamang ni Bernard. At agad na silang bumaba at tinungo ang sala kung saan naghihintay si Aling Wilma. Wala nang paligoy-ligoy pa. Agad na mga pinaluwanag ni Bernard ang magiging trabaho ni Wilma, pati na rin ang rules and regulations sa kanyang bahay. Pinagpahinga na muna nilang mag-asawa si Aling Wilma at kinabukasan na nila ito pinagsimulang magtrabaho. Manang Wilma, magpahinga na po muna kayo. Nasa gilid po ng hagdan ang magiging kwarto nyo. Bukas na lamang po kayo magsimulang magtrabaho. At palagi niyo pong tatandaan na kapag meron po kayong kailangang gamit para sa trabaho nyo, ay wag po kayong mahihiyang lumapit sa amin ha. Lalo na po sa akin. Kasi po ako po ang makakasama nyo rito palagi sa bahay. Paalala ni Maureen sa matanda. Opo ma'am, maraming salamat po. Nakangiting tugon naman ni Aling Wilma. Yun lamang at tumakyat na rin ang mag-asawa sa kanilang silid. Sa kwarto nilang mag-asawa ay hindi makatulog si Maureen at balisa ito sa kainiisip ang mga iba't ibang negatibong pwedeng mangyari. Mahal, bakit parang tila ata malalim ang iniisip mo? Hindi maiwasang tanong ni Bernard sa kanyang asawa. Ewan ko ba mahal, pero hindi lang ako sanay na may ibang tao rito sa bahay natin. Para bang kinakabahan ako?
Pero mukhang mabuting tao naman ata si Manang Wilma no? Ano ba sa tingin mo? Hindi naman siya siguro makakapasa sa agency. Kung may masama siyang record, hindi ba? Nagugulo ang tanong ni Maureen sa kanyang asawa. Akala ko naman kung ano ang iniisip mo dyan, Maureen. Si Manang Wilma lang pala. Natatawang sabi ni Bernard sa kanyang asawa. Huwag kang ang tumawa dyan. Hindi mo ako masisisi. Dahil sa nagkaroon ako ng trauma sa katulong nila ate. Alam mo naman yan, hindi ba mahal? Mataray na sabi ni Maureen sa kanyang asawa. Huwag kang mag-alala mahal. Gagawa ko ng paraan para mapatunayan kung talagang mapagkakatiwalaan tayong si Aling Wilma. Hindi naman sa nanguhusga ako mahal. Pero mas mabuti nang nakakasigurado tayo, hindi ba? Tama ka naman dyan mahal. Pero ngayon, mas mabuti pa ay matulog na muna tayo. Ako na ang bahala. Sabi ni Bernard sa nag-aalalang misis. Kinabukasan ay maagang gumising si Manang Wilma at naglinis sa loob ng bahay. Magandang umaga po sir. Bati niya sa mag-asawang De La Paz. Nagulat naman si Bernard dahil sobrang aga pa ay nagsimula ng magtrabaho ang kanilang katulong. Magandang araw din po Manang Wilma. Ang aga niyo po atang magising ngayon para maglinis. Nako sir, sanay po akong gumising ng maaga. Nakangiting paliwanag ni Aling Wilma. Ganito rin po kasi ako sa bahay namin. Maaga po akong gumigising para asikasuhin ang mga anak ko, pati na rin ang mga gawaing bahay. Dagdag pa ni Aling Wilma. Napatango na lamang si Bernard at hindi na umimik pa. Nagkape na lamang muna siya at saka umalis upang mag-jogging. Nang makabalik na siya sa bahay, ay umakyat siya sa itaas upang kuhanin ang kanyang pantalon upang simulan na ang kanyang plano. Manang, pwede po bang pakilaban itong pantalon ko? Gagamitin ko po kasi mamayang gabi. Utos ni Bernard kay Manang Wilma. Agad namang kinuha ni Wilma ang pantalon. Sige po sir, kung gagamitin niyo na po yan mamaya, ay uunahin ko na po itong labhan at nang sa gayon ay matuyo na kaagad. Sabi pa nito, naku maraming salamat po Manang. Tugon naman ni Bernard. Yun lang at umalis na ang kanyang katulong sa kanyang harapan. Sinundan ni Bernard ng tingin ang nasabing katulong. Ilang araw pa lamang itong nag-i-stay in sa kanila. At dahil sa trauma ng kanyang misis na si Maureen sa nangyari sa kasambahay ng kanyang ate, kung kaya't kailangan gawin ni Bernard ang kanyang nasa isip upang malaman hanggat maaga pa kung mapagkakatiwalaan ba ang nakuha nilang kasambahay at para mawala na rin ang agam-agam ng kanyang mahal na asawa. Niligyan niya ng 1,000 piso ang bulsa ng pantalon na ipinapalaban niya kay Aling Wilma. Titignan niya kung ano ang gagawin nito. Tamang-tama dahil noong nakaraang linggo lamang ay nagpalagay sila ng CCTV sa bawat sulok ng kanilang bahay dahil dumarami na ang nababalitaan nilang pinapasok ng mga kawatan. Nagpunta siya sa kwarto nilang mag-asawa kung saan naroon rin ang monitor na nakakabit sa kanilang mga CCTV at doon ay pinanood niya ang ginagawa ni Manang Wilma. Nakita ni Bernard na nagsimula na itong maglaba ngayon ng mga pantalon na mabusisi muna nitong hinauhawan. Pati ang mga bulsa ay kinapaka pa rin ito upang talagang malinis nito ang mga pantalon. Samantala ay kakakising lamang ni Maureen. At nakita niya ang kanyang asawa na tila ba tutok na tutok sa kanyang laptop. Kaya't agad niya itong nilapitan. Good morning, mahal. Bati ni Maureen sa kanyang mister. Hindi siya nito pinansin kung kaya't lumapit siya ng kaunti rito. Sabay tanong nito ng, anong ginagawa mo, mahal? Shhh! Huwag mo akong istorbo, hindi ito, mahal. Nagsimula na kasi yung plano ko. Teka, anong plano yan? Nagtatakang tanong ng kanyang asawa. Yung plano na subukin si Manang Wilma, kung mapagkakatiwalaan ba siya o hindi. So anong ginagawa mo? Tanong ni Maureen sa asawa. Simple lang, mahal. Inutusan ko si Aling Wilma na labhan yung pantalon ko at nilagyan ko yun ng 1,000 piso. Ah, ganun ba? Wow, ang tali-talino talaga ng asawa ko. Natutuwang bati ni Maureen sa kanyang asawa. Teka mahal, kailan ka pa nagpa-install ng mga CCTV sa buong bahay natin? Takang tanong ni Maureen sa kanyang asawa. Noong nakaraang linggo lang, simula nang nabalitaan kong marami ng kawatan dito sa subdivision natin na nakakapasok. Ah,
Napatango na lamang si Maureen sa sinabi ng kanyang asawa. Kahit kasi palagi siyang nasa bahay, ay wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanilang subdivision dahil hindi naman siya palalabas ng kanilang bahay. Maliban na lamang kung maghahatid o magsusundo siya sa kanilang dalawang anak o di kaya ay mag-grocery. Samantala, si Manang Wilma naman ay naghahanda na para labhan ang pantalon ni Bernard. Tinitignan niya ang mga bulsa nito kung meron bang resibo o di kaya yung mga barya o panyo na nakasiksik sa bulsa. Nang bigla na lamang nagring ang kanyang cellphone. Ang kanyang panganay na anak na si Albert pala ang nasa kabilang linya. "O anak, kamusta na kayo dyan? Napatawag ka. May problema ba?" "Nay, isinugod po namin sa ospital sa Sophia dahil mataas po ang lagnat niya." Naiiyak na sabi ni Albert. Ano? Nanginig sa gulat si Aling Wilma sa nabalitaan. "Kamusta na ang kapatid mo, anak? Okay na ba siya?" Sunod-sunod na tanong ni Aling Wilma sa panganay na anak. "Opo, Nay. Kahit papaano po ay nasa mabuti na po siyang kalagayan. Napapaiyak lamang po ako kasi wala pong kahit sino ang nagpapahiram sa amin ng pera. Baka po may sahod na po kayo dyan, Nay." "Anak, huwag kang mag-alala ha. Manghihiram ako sa amo ko. Baka sakaling mapahiram niya ako, ipapadala ko agad sa iyo, anak." Naiiyak na sabi ni Manang Wilma sa kanyang anak. "Tatawag na lamang ulit ako ha." Paalam ni Aling Wilma at pinutol na ang tawag. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Aling Wilma ng mga sandaling iyon habang patuloy na ginagawa ang kanyang trabaho. Patuloy sa pagkapas sa mga bulsa si Manang Wilma. Baka sakali kasi na may mga papel na naiwanan rito at baka ito pa ay importante para sa kanyang anak. Hanggang sa maya-maya ay nakita na ni Aling Wilma ang 1,000 piso na nilagay ni Bernard sa kanyang bulsa. May pera?" Saad ni Manang Wilma sa kanyang sarili. "Lord, sana po ipatawarin niyo po ako sa gagawin ko. At kung malalaman man po ng aking amo, ay sana'y mapatawad niya ako dahil sa kailangan ko lang talaga ng pera para sa anak ko." Pagdarasal ni Aling Wilma at buo ang kanyang desisyon na kunin ang perang ito. Kinakabahan siya sa kanyang gagawin ito. "Ito na, mahal. Nakita na ni Aling Wilma ang pera." Ani ni Bernard sa asawa. "Oo nga, mahal eh. Pero tignan mo si Aling Wilma, tila ba nagdarasal ata? Nakukonsensya na ba yan?" Nagtatakang tanong ni Maureen sa kanyang asawa. Ewan ko, mahal. Pero sa tingin ko, ay kukunin niya ata ang pera. At ibubulsa yan for sure. Siguradong sabi ni Bernard sa misis. At hindi nga siya nagkamali sa kanyang sinabi. Nakita niyang nagpalinga-linga muna sa paligid si Aling Wilma. Tinitignan kung may tao ba bago nito ibulsa ang pera. Napailing na lamang si Bernard at mukhang kailangan na niyang maghanap ng panibagong kasambahay. Dahil sa pakiwari niya, ay hindi rin mapagkakatiwalaan si Aling Wilma. "Oh my gosh, mahal. Tama ka. Kinuha nga niya yung pera." Hindi makapaniwalang sabi ni Maureen. "Akala ko pa naman mapagkakatiwalaan niyang si Aling Wilma dahil galing siya sa agency." Napailing-iling na lamang nasabi ni Bernard. "So ano na ang gagawin mo kay Aling Wilma, mahal?" Kinakabahang tanong ni Maureen sa asawa. "Aba, ano pa ba? Di tatanggalin natin siya kesa naman pagsisiyan pa natin sa uli at magaya pa tayo sa ate mo." Seryosong saad ni Bernard. "Pero mahal, baka naman may ibang rason pa si Aling Wilma kaya niya ibinulsa ang pera, hindi ba? Nakita mo naman siguro na nagdadasal pa siya bago niya kinuha ang perang yon." Naaawang suwestyon ni Maureen. "Mahal, alam kong maawin ka, pero sana naman ay maging leksyon sa iyo yung nangyari sa ate mo. Di ba ikaw na nga yung nagsabi na dapat ay mapagkakatiwalaan na katulong ang makukuha natin?" Paalala ni Bernard sa misis. "Oo, ako nga. Pero mahal, malakas ang kutob ko na mapagkakatiwalaan si Aling Wilma. Kahit sa una ay duda ako pero sa kaunting oras na naninimbihan siya sa atin, at magaan talaga ang loob ko sa kanya. Isa pa ay baka may iba siyang rason na hindi niya lamang masabi-sabi sa atin, mahal. Kaya't sana naman ay maawa ka sa tao at hindi naman siguro papasa sa agency si Manang Wilma kung hindi siya mabuting tao." "Oo nga, narekomenda siya ng agency. Pero kitang-kita naman ng mga mata natin, hindi ba? Yung ginawa niya sa perang yon?" Gulong-gulong sabi ni Bernard kay Maureen. "Basta ako,
Gagawin ko kung ano ang tama at makakabuti sa atin kaysa pagsisiyan natin ito sa bandang huli. Patigas na sabi ni Bernard at agad namang lumabas siya ng kwarto at nagtungo siya sa salas upang doon na lamang hintayin si Manang Wilma para masabi niyang maaari na itong umalis. Ininda na rin niya ang sahod nito para sa 3 araw na pinagtatrabaho nito sa kanila. At dinagdagan na rin niya iyon ng pamasahe pa uwi. Nang hihinayang si Bernard dahil akala niya ay magtatagal na sa kanila ang matanda. Napakahirap pa namang humanap ngayon ng kasambahay. Ngunit mas gusto niyang makahanap ng tapat kesa naman pagsisiyan niya iyon sa bandang huli. Nang makarating siya sa kanilang salas, ay naupo na siya sa sofa. Kaya nga lang, ay napatayo ulit siya nang maramdamang may matigas na bagay siyang naupuan. Cellphone pala iyon ni Manang Wilma. Eksaktong bigla naman itong tumunog nang akmang pupulutin na yun ni Bernard. Kaya naman hindi sinasadyang nakita niyang napakarami ng missed calls ng anak nito. Sa pagtataka, ay binuksan niya ang text message nito at doon ay binasa niya. Doon niya na lamang nasa ospital pala ang anak ni Manang Wilma ngayon. Kaya siguro niya nagawang kunin ng 1,000, sambit ni Bernard sa sarili. Ngunit sa kabila noon, ay hindi pa rin nagbabago ang isip niyang tanggalin ito at maghanap ng bagong kasambahay. Habang naglalabas si Manang Wilma, ay bigla na lamang siyang napaisip. Isasauli ko na lamang ito kay Sir dahil sa itong 1,000 na ito, ay wala rin naman itong sisay kapag natanggal ako sa trabaho. Kaya't hingin na lamang ako ng pabor sa kanila. Sambit na lamang ni Aling Wilma sa kanyang isipan. Napagdesisyonan niya rin kasi na kahit kailangan niya ng pera, ay masama pa rin kunin ng pera na hindi naman sayo kung kahit sasauli niya na lamang ito sa kanyang amo. Sa wakas ay natapos na si Aling Wilma sa paglalaba. Mula sa likod bahay na kanilang nagsisilbing laundry area, ay nakita ni Bernard na pumasok si Manang Wilma. Binati pa siya nito nang makita siya. Naku sir, akala ko'y umalis na ho kayo. May nakita ho akong 1,000 sa pantalon nyo. Ibibigay ko na lamang po sana kay ma'am. Biglang saad ni Manang Wilma. Gayong akmang kukunin na ni Bernard ang sobrang ibibigay niya sana rito bilang bayad niya sa pagtatrabaho nito. Dahil doon, ay nagulat na lamang si Bernard. Ang buong akala pa naman niya ay malikot rin ang kamay ng matanda. Pero mukhang nagkamali pala siya sa panghusga rito. Salamat ho, Manang. Tanging nasabi na lamang ni Bernard bago kinuha ang iniabot ng ginang na 1,000 piso. Manang, pasensya na ho kayo ha. Tunog ho kasi ng tunog ang cellphone nyo kanina. Kaya't binuksan ko po yung message. Baka kasi emergency eh. Ani ni Bernard. Nasa hospital po pala ang anak nyo? Tanong niyang puno ng awa sa matanda. Naku po sir. Opo. Nagka-dengue po kasi ang bunso kong anak. Kaya nga po kumakahit ako ngayon eh. Ayos naman na po daw ang anak ko. Nagpapagaling naman na raw po. Kaya lang, ay hindi pa po may palabas sa ospital dahil wala po kaming pambayad sa bill. Sagot pa ni Manang Wilma. Napatango naman si Bernard at kinuha niya ang sobrang inihanda niya kanina. At sinama niya roon ang 1,000 pisong isinauli sa kanya ng matanda. At saka iniabot ito rito. Ito ho, Manang. Paunang bonus ko po sa inyo dahil tapat po kayo. Sana po ay makatulong yan sa anak nyo. Nakangiting sabi ni Bernard. At dahil doon, ay nangilit ang luwas sa mga mata ni Manang Wilma dahil sa sobrang saya. Ay po to, sir? Ang laki pera naman po nito. Hindi makapaniwalang tanong ni Manang Wilma kay Bernard. Magsasalita pa sana si Bernard nang bigla na lamang magsalita ang kakababa pa lamang na si Maureen. Ito pa po, Manang Wilma. Another bonus po dahil po sa ipinakita niyong kabutihang loob at pagiging tapat po sa amin. Nakangiting saad ni Maureen at iniabot ang sobra sa ginang. Sandali po. Hindi ko po kayo maintindihan, Ma'am at Sir. Nagtatakang tanong ni Manang Wilma sa mag-asawa. Huwag po sana kayong magagalit at madidismay sa amin, Manang Wilma. Kasi yung 1,000 po na yan na nakita niyo sa bulsa ko, ay nakaset up po yan para subukin po kayo kung mapagkakatiwalaan po kayo. Nahihiyang saad ni Bernard. Ako rin po, Manang Wilma. Humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Nagawa lang po namin yan
kasi na-trauma na po kami sa dating kasambahay ng kapatid ko, ani ni Maureen. Nagulat na lamang sila nang umiti lamang si Manang Wilma sabay sabi ng, "Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako galit sa inyo. Sa totoo nga po niyan, ay masaya po ako dahil napatunayan ko po sa inyo na karapat-dapat po ako sa tiwalang ibinibigay niyo po sa akin. At isa pa po, maraming salamat po sa ibinigay niyong bonus sa akin. Malaking tulong po ito para sa aking anak. Maraming salamat po. Sa wakas ay makakalabas na po ang anak ko sa ospital." Napapaiyak na wika ni Aling Wilma. "Pasensya na po talaga, Aling Wilma. Ang buong akala ko po ay hindi kayo mapagkakatiwalaan at pagsisisihan po namin sa bandang huli ang pagtitiwala sa inyo. Pero hindi pala. Maraming salamat, Aling Wilma. Sana po ay magtagal po kayo sa amin. Manang Wilma, pagkatapos niyo po sa ginagawa niyo, pwede niyo na pong puntahan ang anak niyo para mailabas niyo na po sa ospital." "Naku, maraming salamat po, Ma'am and Sir. Napakalaki po ng itinulong niyo sa akin. Tanawin ko po ito bilang isang malaking utang na loob." Mangiyak-ngiyak na sabi ni Aling Wilma. Pagkatapos, ay pinuntahan na nga niya ang kanyang mga anak. Mula ng araw na yon, ay tuloy-tuloy nang naging maganda ang buhay ni Aling Wilma. Bagaman hindi kalakihan ang kanyang sahod, pero nasusustain naman ang kanyang pangangailangan dahil sa kabutihang loob ng kanyang mga amo. Mas malaki pa ang bonus na ibinibigay ng mga ito kaysa sa kanyang buwanang sahod. Ang kapalit naman nun ay ang tunay niyang katapatan para sa pamilyang ito, lalo na sa mag-asawang itinuring siya na parang tunay na pamilya. Isinama na rin niya ang kanyang mga anak sa kanyang pinagtatrabahuan. Ito kasi ang nais ng kanyang mga amo, para naman kahit papaano ay mabawasan ang isipin ni Aling Wilma. Sa paglipas ng mga panahon ay nakapagtapos na rin ng pag-aaral ang kanyang mga anak dahil ito sa tulong ng mag-asawa. Bagamat may kakayahan ng bumukod ang pamilya ni Aling Wilma at maaari na rin siyang tumigil sa pagtatrabaho, ngunit hindi nila yun ginawa sapagkat masaya silang kasama ang pamilyang De La Paz.